Hello Aries, Sun, Moon Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. Tignan natin yung mga energies and messages na para sa inyo sa linggong ito. So, yung first card ninyo, that is your current energy. This is what to embrace sa ngayon. So, we have what to avoid. Ayan. So, meron tayong Wheel of Fortune. Wow. So, anong pwede ninyong ma-accomplish sa ngayon? We have the Queen of Cups. Blessings and opportunities, no, na maaaring dumating sa inyo. And this is the obstacle na po pwedeng ma-encounter ninyo for the week. And ito yung advice sa inyo, Ano yung kailangan ninyong ilagay sa isip, i-keep in mind ninyo para ma-remind kayo kung baga, to navigate this week effectively. So, yung current energy ninyo sa ngayon is Ace of Swords, and the Ace of Swords is victory energy. So, victorious, magiging matagumpay, or meron ng mga tagumpay, na dumating na sa buhay ninyo, maaring unti-unti, parang nagbi-build kayo ng momentum siguro, for becoming victorious. So, baka merong mga small successes na kayo ay natanggap at marami pa ang inyong matatanggap, Pwedeng ganun. You're also going to be enlightened. You're also going to have mental clarity, kaya as you navigate your circumstances, sa linggong ito, you're going to be like malinaw, malinaw ang inyong kaisipan at kumbaga meron kayong clear path, na tatahakin, for the week. Kaya napakaganda. So, dito naman sa Queen of Swords, this is what to embrace, sa ngayon. Si Queen of Swords is about also clear communication. It's also about honesty, 'di ba? Communicate effectively and communicate efficiently, yung ganon. So, parang ito yung kailangan ninyong anuhin ngayon, i-embrace ngayon na maging totoo kayo sa sarili ninyo, maging totoo kayo sa kung ano ang nararamdaman ninyo, ano yung iniisip ninyo, okay? You need to focus on that sa ngayon kasi pwede na dati, alam mo yon, baka mahiyain kayo or baka nahihiya kayong mag-express ng sarili ninyo, nahihiya kayong sabihin, ilabas, put into words kung ano yung nilalaman ng isip at ng damdamin ninyo. So ngayon you are being advised dito na it's about time na para i-practice ninyo ang good communication skills ninyo, para na maiparating mo sa kung kanino man yung gusto mong maiparating na mensahe, kung ano sa loobin mo, ano nararamdaman mo. Also, parang yung sword niya, nakatayo. Parang ready niyang gamitin ito. And it feels like gagamitin niya to cut the cords, between you, between her and kung ano man ang mga bagay, sitwasyon, or even tao that doesn't serve her highest good. So, maaari sa ngayon, Aries, may realizations kayo, na maiisip ngayon na it's about time na para linisin, yung buhay ninyo. It's about time na to declutter your life. Kaya puputulin mo na yung connection mo sa mga tao or situations na alam mong hindi naman na nakakatulong sa'yo, or alam mong hindi kumbaga walang magandang impluensya sa'yo or walang magandang naidudulot sa'yo sa ngayon. So, parang, ayan, gagamitin mo na yung sword mo at puputulin mo na dito yung connection mo with them. Okay? So, yung what to avoid naman is Wheel of Fortune. Wheel of Fortune is good fortune and good luck.
no, on your side. Pero sabi dito, ito yung dapat mong iwasan sa ngayon. Feeling ko dito, ito yung dapat mong iwasan. Yung parang mau-overwhelm ka to the fact or to the extent na mawawala ka sa focus dahil sa swerteng dadating. Okay? And instead na siguro i-enjoy ninyo, i-embrace ninyo yung mga mga magagandang pangyayari, no? Kasi swerte nga ito, 'di ba? Imbes na i-embrace ninyo yung mga magagandang pangyayari na dadating, baka lalo kayong ma-overwhelm at ayaw ninyong tanggapin or ayaw ninyong i-welcome, no, yung mga pagbabago na kasama ng swerteng ito. 'Di ba? So there is supposed to be positive changes na pwedeng dumating dito sa inyo na hatid ng swerteng ito. Pero baka, 'di ba? Baka ang nararamdaman ng iba sa inyo rito or maaaring maramdaman ng iba sa inyo rito is magre-resist kayo sa mga positibong pagbabagong ito. 'Di ba? Kaya po pwede na instead, no, na ma-enjoy ninyo yung swerte na dadating, po pwedeng parang kokontrahin ninyo ito because you don't want to change. You are not open to pagbabago. No? So, pwede pa ninyong maano yan, maayos yan. Pwede pa ninyong mabago, no, yung mindset ninyong yan, no, kasi always remember that positive changes or changes is always beautiful, 'di ba? Kapag may pagkakataon kang binigay sa iyo ang universe na magbago or baguhin mo ang inyong sitwasyon, it should be very exciting, hindi ba? Kasi ibig sabihin na binibigyan ka ng universe ng bagong pagkakataon para mas ayusin mo ang inyong sitwasyon, mas pagandahin mo ang inyong sitwasyon, i-adjust mo pa ang inyong sitwasyon to get so much better, 'di ba? Kaya sana maging bukas kayo sa ang isip ninyo, ang sarili ninyo sa mga changes, sa mga positive changes na hatid, no, ng swerteng paparating sa inyo. Okay? So, pagdating naman sa Queen of Cups, this is ano yung pwede ninyong ma-accomplish around this time, and we have the Queen of Cups. Si Queen of Cups is someone that is very intuitive, very sensitive, very friendly, maalaga, very sensible, very caring, yung ganon, no? So, maaaring yan ang mga katangian ninyo, mga katangian ni Queen of Cups that you are going to embody during this time. At maaaring yun ang ginusto ninyo na magawa ninyo. Yun ang gusto ninyo na maipakita, no, ma-express, may display ninyo yung mga katangian na yun sa ngayon. Kaya yun ang gagawan mo ng paraan, no, na magawa yun, gagawan mo ng paraan yan na ma-express mo, towards a lot of people, no, na makaramdam sila ng inyong pagmamahal, maramdaman nila yung inyong pag-aalaga, maramdaman nila yung inyong suporta, yung ganon, no? Kaya good luck sa iyo. So, King of Cups, ayan, this is area of blessings and opportunities na maaaring dumating sa buhay ninyo around this time. King and Queen, no, nandito. So, it's asking for balance. It's asking for balance. It's asking for you to bring the balance back, in your life. So, feeling ko dito, baka in some areas, no, sa buhay ninyo, Aries, baka merong mga imbalances. Meron dito mga sitwasyon na hindi ninyo nagagawa, no? Hindi ninyo napagtutuunan ng pansin. Hindi ninyo, baka nanineglect ninyo. Kaya, it's asking you for balance, no, para na maging mas maayos ang takbo ng buhay ninyo this week. Mas maganda yung magiging resulta ng mga ginagawa ninyo when you are in balance, when you are in the center. Okay? So,
as a King of Cups, no, is almost the same as the Queen, no, na very, very intuitive din siya, very sensitive, 'di ba? Napaka ano din ito, napakagaling niyang mag-advise. He is a very compassionate and good listener, very compassionate and good communicator. Kaya maaaring this is what you are going to embody also sa ngayon, 'di ba? Baka dati hindi kayo ganoon kasi si Aries, ano 'yan eh, matigas, no? Matigas ang loob, ano ka, masculine energy, kumbaga, no, si Aries. Pero ngayon, medyo siguro mas lalambot ka. Maaaring mas matututo ka ngayon na mas maging malambot ang puso, mas maging compassionate, mas maging maawain, mas magbubukas, no, yung isip at puso mo, ang sarili mo sa pag-iintindi, no, mas magiging malalim ngayon ang inyong understanding, no, towards other people. Mas magiging ano ka ngayon, mas magiging magkakaroon ka ng mas maraming oras, no, para makinig, no, sa mga tao, kung anong mga saloobin nila. Mayroong mga lalapit sa iyo na hihingi ng tulong, yung gano'n, at hindi mo yan hihindian, hindi yun aalis sa harap mo na hindi mo natutulungan, yung ganun ba, no? So that's really beautiful. So si Seven of Pentacles is in the area of obstacle, no, or challenge na maaari mong maano ngayon, ma-encounter, no, during this week. At po pwede, no, na meron ditong konting inis, merong konting pagkabwisit na maaaring maramdaman ninyo. Kasi you know pretty much, that you have done everything already that you need to do para ma-achieve mo na kung ano yung gusto mong ma-achieve. Pero maaaring sa ngayon, no, naghihintay na resulta ng inyong mga ginawa. Naghihintay ka na ng resulta ng mga efforts na ginawa mo, pero parang mawawalan ka ng pasensya, parang your patience will be short, no? Sa ngayon, you're going to run out of patience, sa ngayon. So, yun ang challenge mo, na mag-keep up ka sa pagiging mas mapasensya, yung mga ganon. Kaya talagang Aries energy, no? Minsan si Aries stubborn, 'di ba? Kaya maaring ngayon parang mas magkukulang din kayo ng pasensya. 'Yun ang maaring challenge mo ngayon, no? Kung paano mo makokontrol ang sarili mo na hindi masyadong magagalitin, hindi masyadong mabibwisit, no? Kasi dito sa mga bagay na ito na hinihintay mo. So, sana, diba? Pwede mo namang ma-adjust yung sarili mo eh. Pwede mo namang pwede mo namang mabago, diba? Yung pakiramdam mo. You are powerful, no? Than kung ano man yung nararamdaman mo, 'di ba? Kapag ginusto ng isip mo, 'di ba? Kaya mong mabago kung ano nararamdaman mo. So you can still change this, 'di ba? Para hindi na ito maging mahirap para sa iyo. So we have the Magician, and this is what to keep in mind, no, to navigate this week effectively. So Magician is a new beginning energy. The Ace of Swords is a new beginning energy as well. So, mayroon dito mga bago kayong gagawin. Meron kayong kapangyarihan sa ngayon to start something new in your life. At maaring yan ang gagawin nyo na sa ngayon. Kasi, pwede na ma-realize mo or ma-realize mo at makita mo sa ngayon na yung mga opportunities and possibilities na nandiyan sa paligid mo para magamit mo para magtagumpay ka na, no, sa kung ano man yung mga pinapangarap mo. Kasi kumbaga ito na, kompleto na yung tools, no? You will be recognizing the potential na, no, para simulan mo na kung ano man ang mga gusto mong maisakatuparan. So at least, no, you can already start taking action, 'di ba? Dahil alam mo na, no, na nakikita mo na sa paligid mo yung mga tools na kakailanganin mo. Kaya you are going to siguro
take advantage of that as well. No? Na nandiyan dyan na ang mga kakailanganin mo, kaya ikaw ay magsisimula ng mag-take action towards realization of your dreams. So, Aries, maraming salamat for subscribing to my channel. If you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Okay? Thank you. So, we also have sexuality. Sabi dito, existing relationships could find a new passion and heighten sexual attraction. Ayan. So, kung meron kayong person na, kung meron na kayong karelasyon sa ngayon, no, your relationship will have mas magiging passionate na siguro sa ngayon, at mas magiging mas magiging tawag dito, romantic kayo sa bawat isa, yung mga ganon. Mas maha-heighten kumbaga yung inyong attraction. Opportunities for marriage and good family life also are around you. So, pwede kung single pa kayo, no? Kung may jowa pero hindi pa nagpapakasal, maaring sa ngayon, no? Baka may kasalang maganap na. Baka may kasalang mangyayari na, no? So, we also have, kung single naman, sabi dito, if you are single, beware of temptation that could lead to trouble. Okay? Mag-iingat din kayo. Mag-iingat kayo, lalo-lalo na kung mayroon ditong alam mo yun, yung mayroong mga indecent proposal, or mga third wheel, third party, baka matempt kayo, yung ganon, or baka, 'di ba, masabit kayo sa drama ng ibang tao, yung ganon, So, mag-iingat kayo. Use your judgment, and discernment dito in a very nice way. A child will also bring great joy. So, siguro ang iba din sa inyo, baka kayo ay magkakaroon na ng anak, baka kayo ay mag-welcome na ng bagong baby sa pamilya, something like that. Okay? Kaya, good luck sa'yo. Or pwede na ito yung mga anak ninyo, kung meron na kayo mga anak, na mas ma-appreciate ninyo more, sa ngayon. So, what else? We have, when you live in the moment, you will discover the light in simple things. Ayan. So, when you live in the moment, when you are embracing the current situation ninyo, kung ano man yung nararanasan ninyo sa ngayon, kung yayakapin ninyo yan, kung i-appreciate ninyo yan, diba? Diyan ninyo mararamdaman na kahit simple lang ang ginagawa ninyo, if you are experiencing it, you are embracing what is happening right now, before your eyes, kahit simpleng bagay, maa-appreciate ninyo yan. Kahit simpleng bagay, matutuwa kayo dyan. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.